Welcome to Donmar TV News Channel. Makalipas ang halos 3 buwan, muling nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 10,000 kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw. Noong Biyernes, umabot ito sa 10,623 at 11,021 naman noong Sabado. April 17 ngayong taon nang huling makapagtala ng mahigit 11,000 cases sa bansa. Ayon sa Department of Health, simula pa lang ang pagpalo ng kaso at tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw. Nararamdaman na po natin ang epekto ng Delta variant dito po sa ating bansa. At amin pong nakikita, based also on projections, natataas pa rin po ang mga kasong ito. Ito pong ginagawa natin ngayong paghihigpit ng mga quarantine restrictions or classifications ay ang ating adhikain dyan is to delay further increase, pero hindi niyan patitigilin. Tutuloy pa rin ang pagtaas, pero ang atin pong ginagawa ngayon is to prepare our system for this continuous increase in the number of cases. Batay sa ulat ng DOH, 64% na sa mga ICU bed ang okupado sa buong bansa at 45% rin sa mga ventilators ang ginagamit na. Nagbigay naman ng direktiba ang DOH sa mga ospital na ilipat sa mga pasilidad ang mga mild at asymptomatic cases upang may paglagakan ng mga severe at critical COVID-19 patients sa mga ospital. Pinadadagdagan po natin ang mga ICU, pinapadecongest natin ang mga ospital dito sa mga mild at asymptomatic at ililipat po sila sa mga step-down facilities. Hindi naman po para tanggihan ng kahit na sinong pasyente sa ating mga ospital, i-redirect lang po sila. That's why we are asking local governments and also our hospital facilities to have a navigation system. Kasabay ng pagtaas ng kaso sa bansa, hinihikayat ng DOH ang mga nasa priority sector na magpabakuna na. Sa inisyal na ulat ng Philippine General Hospital, karamihan ng mga naospital at nagkaroon ng severe COVID-19 infection ay hindi bakunado. May pag-aaral din ng DOH at healthcare workers kung saan nakita na ang mga nahawa ng Delta variant at nasasawi ay mga hindi pa nakakapagpabakuna. Sa 9 na nasawi dahil sa Delta variant sa Pilipinas, 3 sa mga ito ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang COVID-19 shot. 5 sa mga ito ay bineberipika pa ang vaccination status. When it comes to deaths, nakita ho natin dito sa pag-aaral na to, although as I've said, this is still initial, nakita natin unvaccinated po talaga yung mga namamatay and wala pong tayong naitala na namatay among those vaccinated in our different hospitals included in this study. Sa kasalukuyan, Beta variant pa rin na unang natuklasan sa South Africa ang dominant variant sa Pilipinas na may 2,362 cases. 450 naman ang Delta variant cases. Samahan nyo kami rito sa Makati. Ito na lang po ang huling pagkakataon. So, ng umaga, biglang nag-walkout yung mga Magdalo soldiers at dire-diretso dito sa Makati Avenue kasama yung mga kanilang mga escorts at may mga armadong naglabasan ng barel at naglabasan yung mga armbands ng Magdalo. Kailangan natin ng mga protest against yung kasubrahan ng gobyerno ngayon. Nagpasensya kami ng matagal pero hindi na kaya ito. Sa pintuan pa lang nagharangan na. Sa loob naunsiyami ang tanghalian ng mga turista. Pero parang gulat ang mga rebelde. Kung hindi popular ang Pangulo, bakit walang dumagsang people power? 6 na oras sila naghintay, walang dumating. Pero ang hindi kasi malinaw kung sino ang ipapalit kay GMA. Sa huli tuloy mukhang umakla sila nang wala pang napagkakasundo ang kapalit. Ito na marahil ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Kung mahiwag ang pag-iisip ng mga rebelde, sa ibaba naman surreal ang mga pangyayari. Ibang hotel guests hindi magkandara pa sa pag-alis. Alas 3 daw lulusubin na ang hotel. Sa labas, bata-batalyon ng Marines at sa loob, wala pang 20 rebelde. Alas 4:30 ng hapon sa kalahating oras matapos yung ultimatum na binigay ng PNP para umalis si General Lim at si Trillanes. Pero hindi pa rin sila maalis. Ngayon nagde-deploy na ang mga tropa sa harapan. Naghahanda na sila. Hindi kami aalis dito hanggang hindi matatapos itong laban namin. Kayo! Sige, yun na yung tear gas! Umusok na,
Sa loob, pilit binabasag ng ilan ng mga bintana para makahinga. At ang ilan sa media nangangarag na. Okay, we are marching out! We are marching out! Hold your fire! It's gone right through the front doors and has entered the foyer of the hotel as we speak. Excuse me, sir. I do see many soldiers now inside the foyer proper, behind the armoured personnel carrier. Alas 6 ng gabi, matapos matirgas at paradahan ng tangke sa labi, suko na si Trillanes. Na walang pakundangan ho itong administrasyon na to. We're going up for the sake of the safety. Malaking pondo ang nailaan ng Pangulo sa mga proyektong pang-infrastruktura. Tinatayang aabot ng 8 trilyon mula 2017 hanggang 2022. Laking diferensya sa budget kumpara sa mga nakaraang Pangulo ng mga nakalipas na dekada. At ang pondong ito ay masasabing pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Infrastructure project. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth on equitable in the country. In other words, we are going to build and build. Nakita ko po yung political will ni Presidente. At yun talagang kailangan natin para ma-implement ang mga proyekto ng Pilipinas. At para maging developed nation ng Pilipinas, kailangan natin ayusin ang ating infrastruktura na matagal nang pinabayaan. Marami mang hinarap na hamon ang administrasyon ni Pangulong Duterte sa mga programa ng infrastruktura. Hindi may kakaila ang infrastructure boom sa bansa at ang pagkakaroon ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino sa kabila ng COVID-19. It is easier to build from scratch than to dismantle the rotten and rebuild upon its rubble. Nevertheless, let us work together and lay a new foundation upon which a better Philippines can be reconstructed. Help me build a better tomorrow. Marami siyang na-accomplish. At yun din ang sa kampanya niya, yun din ang mensahe niya. At yun din ang gusto ng taong bayan. Nang magkaroon ng isang presidente na may political will at magkaroon ng maraming accomplishments dahil kailangan talaga natin ang bulin ng mga kapitbahay. Naiiwan na tayo. Kailangan natin ang bulin ng ibang mas developed na bansa. So, maganda yung timing ng pagpasok ni Presidente. Yun talaga ang